Pakasalan mo ako, Alyana. Di malaman ni Alyana kung matatawa ba siya o maiinis sa alok ni Rizzy Valderrama. Kasal? Kuno noong ulit niya. Oo, kasal, Alyana. Pakasalan mo ako para matapos ng problema natin. Kung siya ay natatawa nang tanungin niya si Rizzy, ang mukha ng lalaki ay kabaligtaran ng sa kanya. Seryoso ito at walang kakurap-kurap na alokin siya nito ng kasal. Ngunit sigurado siya, 100%, pinagloloko lang siya ng lalaking to. Sino naman matinong tao ang mag-aalok ng kasal sa hindi naman niya nobya o kakakilala lang niya? Isa pa, may alitan sila ng lalaking to. Bakit naman siya aalokin nito ng kasal? Yun lang ang naisip kong paraan para mapasatin pareho ang lupa. Conjugal property ang tawag doon kung hindi mo pa alam. Lahat ng akin ay sa'yo at anumang pag-aari mo ay magiging sa akin din. Nababaliw ka na. Inarapan niya si Rizzy sa patuloy niyang pag-good time sa kanya. Di bagay dito ang maging joker dahil napakaseryoso nito. Natawa lang ito na makita siyang naiinis na. Sino ba naman ang hindi maiinis? Seryoso ang problema nila, hinahaluan nito ng kalokohan. Nairita pa siya lalo nang di nito itinikom ang bibig. Parang aliw na aliw ito sa problemang kinakaharap nila. Talagang nakakabaliw ang problema natin, Alyana. Natatawa nitong sabi na tinirikan niya lang ng mata. Kung kanina siya ang tumatawa, ngayon naman siya itong seryoso at ito naman ang nakangiti. Para bandi ito si Rizzy na una niyang nakilala na hambog at arugante. At ang lintik, sobrang gwapo nito sa paningin niya. Bagay pala dito ang nakangiti, nagmukha itong cool na tao. At ito lang ang tanging naisip ko para pareho tayo magkaroon ng karapatan sa lupang to. Matagal umusad ang kaso dito sa bansa. Kung idadaan natin sa tamang proseso ang lahat, Alyana. Bukod pa ron, magastos din at time-consuming pa. Kaya naman mas pinili ko ang mabilis na paraan. Pakasalan mo ko nang sa ganon pareho tayong may hawak sa lupang to. Ang ganda ng plano, kaso di siya tanga para pumayag sa suhesyon nito. Kanila na lang ang lupa at dapat yun maibalik sa kanila nang walang kahati. Kung di ako pumayag sa gusto mo. Nasa sayo yun, Miss Solano. Basta ako kung sakali maghabla ka ng laban sa akin at kay Ronito, gagawin ko lahat maging tama lang ang mali at manalo ako. Sinasabi ko sa'yo, mahihirapan ka lang. Napamura na lamang siya sa isip sa pagbabanta ni Rizzy. Nagbigay ka pa ng option, pareho naman pabor sa'yo lahat. Ganun talaga, Miss Solano. Dahil sa atin dalawa, ako may hawak ng baraha. Pasalamat ka at may concern pa ako sa pamilya mo. Kung ibang taong nakabili ng lupa nyo, malamang wala na sana kayo rito. Salamat sa pagpapatira mo sa lupa namin, ha? Sarkastiko niyang sabi sa lalaki na malugod naman tinanggap nito. Walang anuman, Miss Solano. Yabang talaga. Di niya tuloy may iwasang irapan ito ng todo. Sa totoo lang, nahihirapan siyang mamili sa dalawang opsyon na nilatag nito. Tama ito. Time-consuming kung maghahabla pa siya ng kaso. Bukod pa ron, wala silang ipon para gamitin kung sakali man. Idagdag pa na nagtatago ang taong kakasuhan niya. Kung pipiliin niya naman ang pangalawa, matatali siya sa lalaking to na hindi naman niya lubos na kilala. May pagka-arugante pang kausap. Napahawak siya sa kanyang ulo. Pakiramdam niya sasabog ito kaya bahagya siya napapikit nang mayroong bigla maalalang itanong sa lalaki. Bakit kasal pa naisipan mong solusyon? Mayaman ka na at malawak na itong mga nabili mo. Inikot pa niya ang mata sa buong lupain na nababakuran ng barbed wire. Hindi ba maliit lang ang lupa namin? Kung ikukumpara sa malaking bagay na mahahawakan ko sa'yo kapag ikinasal tayo? Tama ka. Malaking bagay nga mahahawakan mo sa akin kapag kasal na tayo. Sagot ni Rizzy matapos humagod ang mata nito sa pundilyo ng suot nitong pantalon. Di tuloy siya sigurado kung lupa ba ang tinutukoy nito o ang malaking umbok nito sa harapan. Naiiwas niya ang tingin niya sa binata. Baka naman mabasa nito ang maruming tinatakbo ng isip niya. Paano kung siya lang pala nag-iisip na mali siya? Naipilig niya tuloy ang ulo para mawala ang agyo dito. Ano sa palagay mo? Alyana, pumapayag ka ba sa gusto kong mangyari? Doon lang uli siya napatingin sa kausap. Kung ako sa'yo, ipaubaya mo na lang sa amin ang lupa namin dahil malulugi ka lang sa akin. Paano naman ako malulugi kung magkakaasawa ako na maganda? Nakangiting wika ng lalaki. Pakiramdam ni Alyana, namumula ang buong mukha niya sa sinabi yun ni Rizzy. Sanay naman siya sa papuri na maganda siya. Ngunit sa lahat na nagsabi nito sa kanya ay kay Rizzy ang na-appreciate niya. Pilit niyang inignora ang kilig na nararamdaman niya at muli niyang pinaseryoso ang mukha niya. Baka mayroon pa tayong iba solusyon, Mr. Valderrama. Ayoko ng kasal.
Para sa akin, ang bagay na yun ay para lamang sa mga taong nagmamahalan at hindi para sa 2 taon na pareho na iskam. Lahat ba ng ikinakasal na nagmamahalan ay nagtatagal ang pagsasama? Hindi. Kung ganon, bakit hindi natin subukan? Magsimula tayo sa walang pagmamahalan. Anong malay natin? Ikaw pa lang yung tinadhana sa akin. Sa sama ng ugali mo, sure ako walang nakatadhana sa'yo. Huwag kang pa kasi siguro, Miss Solano, dahil baka karmahin ka. Tayo pala nakatadhana sa isa't isa. Inungusan niya ito at tinirikan niya ng mata. At kung di magtagumpay ang marriage natin? Pagkunway tanong niya, mayroon naman talaga kasing kinakasal na naghihiwalay lang din. Anong malay niya, ganun pala sila ni Rizzy. Kaya uunahan na niya kung sakali. Magpapa-annul tayo. At kapag na-annul na ang kasal natin, mapapasayo ang buong lupa niyo. Deal? Iaabot sana nito sa kanya ang kamay, kaso inunahan na niya ito. Hindi mo kailangang sumagot ngayon. Agaw nito sa kanya. Bumalik ka na lang uli kapag nakapag-isip ka na. Nito pagkatapos ay tumayo na. So paano? Hanggang dito na lang muna ang oras na may bibigay ko sa'yo. Kita na lang tayo kapag may malinaw ka ng desisyon. Isang linggo na wala pang malinaw na pa siya si Aliana sa alok sa kanya ni Rizzy. Palagi yon ang laman ng isip niya. Maisip pa lamang niya na magpapakasal siya dito, sari-sari agad ang tumatakbo sa isipan niya. Oo, mananatili sila sa lupang yon, kaya lang paano naman siya? Hindi pa siya handa sa buhay may asawa. Ayaw niya ng kagaya ni Rizzy na lalaki. Mapagmanipula, mayabang at walang puso. Hindi niya ito gusto kahit mayaman pa ito. Isa pang iniisip niya, marami pa siyang gustong gawin sa buhay, ang makapagtapos ng pag-aaral. Kapag kasal na sila ni Rizzy, baka di na mangyari yon. Dahil, baka mabuntis niya kaagad ako? Napailing siya ng marami nang maisip niya ang bagay na yon, lalo kung paano nagawa ang bata. Kung bakit ba dumating agad sa puntong yon ang naiisip niya. Napatayo siya sa higaan at lumabas ng bahay. Doon niya nakita ang kapatid. Abala ito sa pagsasako ng mga kopra. Katulong nito si Isko. Ibebenta niyo na ba yan? Oo naman ate. Excited na nga ako eh. Natutuwang sabi ni Noel at halata nga dahil ganado itong kumilos. Bakit naman? Kunot noong tanong niya. Siyempre ate naman dahil hindi na natin kahati ang theory nito. Doon niya lang naalala ang dahilan nito. Oo nga pala. Dahil sa pagkakasangla ng lupa kinaro nito, kaya kalahati ng kita nila ay napupunta sa mga ito bilang interes. Paalis na ang dalawa sakay ng jeep ni Isko nang pigilan niya ito. Sandali lang. Bakit ba ate? Sasama ako. Excited na rin tuloy siya. Agad naman siyang pinasakay ni Isko sa tabi nito sa driver seat. Gusto niya rin kasing sumama na makita naman niya ng buo ang kikitain nila. Marami-rami pa naman ang ani ngayon. Heto na po ang bayad nyo. Sabi ng kahera, pagkatapos nilang maintriga ang ani sa pamilihan ng kopra. Salamat po. Nakangiting wika niya. Sa kanya nito inabot ang lilibuhin na benta nila. At ibinigay niya kay Noel ang pera para pambili ng gamot ng ama. Sa pharmacy sila nagpunta para sa kanilang sadya at si Noel na lamang ang pinapasok niya sa loob. Nandi sinasadya na patingin siya sa branyo na crosswind na huminto sa tapat ng kinatatayuan niya. Nanlaki ang mata niya na mapagsino ang bumaba roon. Tia Gemma, hinarangan niya ang tiyahin. Ano ba Aliana, umalis ka nga sa daraanan ko? Huwag mo akong maharang-harang dyan. Dito makatingin sa kanya ng diretsyo kahit iritado ang boses nito. Nagmamadali ka yata. Bakit? Inahabol na ba kayo ng pulis? Tuya niya na ikinatikwas ng kilay nito. Bakit kami hahabulin ng pulis? Dahil magnanakaw kayo. Diretsa niyang paratang kay Gemma. Napakawalang hiya niyo. Nasaan si Tio? Sinilip niya kaagad ang driver seat ng sasakyan. Si Megan ang nakaupo sa driver seat. Habang sa likod nito ay dalawa pa niyang pinsan. Ang walang hiya binuksan pa ang bintana na para bang pinaflex pa sa kanya ang malamig at mabangong amoy nito sa loob. Ganda ng pwesto niyo dyan ah. Malambot ang upuan niyo at malamig. Masarap ba sumakay sa kotse ng bunga ng pagnanakaw niyo sa amin? Napabalikwa siya sa bintana ng sasakyan nang hilahin ni Gemma ang buhok niya. Magdahan-dahan ka sa pananalita mong babae ka. Baka kasuhan kita sa paninirang puri mo sa akin. Bastos ka at walang modo. Mas okay na maging bastos kaysa magnanakaw na kagaya niyo. Ganti niya. Wala kami ninakaw sa inyo, Aliana. Ang pinsan niyang si Madonna ang bumaba ng sasakyan para tulungan ng ina. Kung wala kayong atraso, bakit bigla na lang kayong umalis sa Santa Elena na walang pasabi? Dahil ayaw na namin sa gubat na yon at di namin obligasyon na magpaalam pa sa inyo.
At wala rin kami pakialam kahit saan pa kayo pumunta. Ay kinagagalit ko ay ang pagbenta ng ama mo sa lupa ng ama ko. Huwag ka mambibintang, Alyana, kung wala kang ebidensya. Bakit kaya di tayo sa korte? Naghamon pa ito. Walang pinagkaibang salita ng hayop na to kay Rizzy. Nanggigigil siya. Palibhasa, alam ng mga ito na wala siyang pera na gagamitin sa paghahabla. Kaya ba sinadya ng mga ito na hamunin siya? Hindi ko kayo uurungan. Talaga lalaban ako at ipapakulong ko yung ama mo. Kung ako sa'yo, Iha, uunahin ko muna maghanap ng matitirahan. Dahil sa mga oras na to, baka ipinagigibanan ni Mr. Valderrama ang bahay niyo. Mga hampas lupa. Kapal na mukha niya? Nanggigigil si Alyana nang madatnan ni Noel, kaya naman napuno ng pagtataka ang mukha nito. Ano ba nangyari sa'yo, ate? Ang magnanakaw, nakita ko. Ang sasarap ng buhay nila. May sasakyan pa na bago. Ang kakapal talaga ng mukha nila. Nagpapakasarap sila sa perang di naman kanila. Si Noel naman ang palingalinga. Umaasa na magkikita niya ang tinutukoy ng kapatid. Kaso, wala naman mahagilap ang dalawa nitong mata. Nakita mo ba ang plate number, ate? Hindi nga eh. Sana kinuha mo, ate. Bago pa lang yon, hello. Inis ni tunturan kay Noel. For registration nga nakalagay. Naikuyom ng binatilyo ang kamao nito at si Alyana naman di pa rin humuhupa ang galit nito sa muka. Natila ba kay laki ng panghihinayang nito na di man nakaganti sa taon ng loko sa kanila. Ang mga walang hiya, hinahamon ako magsampa daw tayo ng kaso. Pareho sila na Rizzy na yon. Bakit di natin gawin, ate? Talagang gagawin ko. At ang walang hiyang Rizzy na yon ang gagamitin ko para singilin sila. Wika niya na ikinakunot ng noong kapatid. Anong ibig mong sabihin, ate? Di na sinagot pa ni Alyana ang kapatid. Baka kasi pigilan siya nito sa plano niyang gawin. Noong oras na yon ay nakapagpasya siya na tanggapin ang offer ng isa pang walang hiya na si Rizzy Valderrama. Pagkarating nila sa looban, doon siya bumaba sa bunkhouse nito. Mauna na kayo. Mayroon lang akong kakausapin sa loob. Sasamahan ka na namin. Wika ni Isko, kaya lang kagaya ng palaging ginagawa ni Charlie, ay hinarangan ito ng lalaki na magtangkang sumama kay Alyana. Alyana. Nagliwanag ang mata ni Rizzy pagkakita sa dalaga. Di nito inaasahan na pupunta ang dalaga sa temporary shelter niya. 2 weeks na niyang dinadaan-daanan lang nito kasama yung Isko na lagi niya nakikita sa bahay ng dalaga. Ano namang malay niya baka may relasyon na ang dalawa kaya dinadaan-daanan lang siya nito. At marahil kung siya ang nobyo nito, di rin siya papayag na magpakasal ito sa ibang lalaki. Kinuha ni Rizzy ang upuan at binigay sa dalaga. Habang ito naman ang portable chair na nasa gilid ng tent ang inukupa. Papayag na ako na magpakasal sa'yo. Walang kagatol-gatol na saad ng dalaga, di pa man niya ito natatanong. Sa paraang pagkasabi nito, mukhang napag-isipan na nitong mabuti. Bukod sa wala kayong matitirahan pa, pwede ko ba malaman kung anong dahilan mo at tinanggap mong alok ko? May ilang segundo rin itong nanahimik bago tumingin ng diretso sa mga mata niya. Kwento sa amin ni tatay, wala pa kami ni Noel, nasa kanya na ang lupa namin. Bunga yun ng pagsisipag niya noong malaya pa siya nakakagalaw. Dugo at pawis ang pinunahan niya. Magkaroon lang ng maayos na tahanan ng mga magiging anak niya, at kami yon. Kaya di ko hahayaan na basta mapunta ang lupang pinaghirapan niya sa iba. Kahit pakalayaan ko, dangalang kapalit nito. Mabuti at pinapahalagahan mo ang pinagpaguran ng papa mo. Di ka nagkamali ng desisyon. Kung ganon, i-schedule ko na ang magiging kasal natin.